advance Merry Christmas, ano? Dahil ah, later on we will be celebrating our Christmas party. Siguro dahil Pasko, reminder lang, mag-ingat kayo sa inyong paglabas. At baka matulad kayo sa akin last Thursday from QC to BSL 4 hours. So, akala ko sa Skyway ay mabilis. So, na-traffic kami. And then, ang saya ko na dahil nawala na yung traffic. Masaya kaming dalawa ni James. Nagkakantahan kami sa car. And then, napansin ko, bakit parang ang haba ng pila from Naiya X? Yung Naiya exit. Doon sa may pinaka rightmost. Yung pala pila hanggang Bikutan. Sipin nyo yung Naiya X hanggang Bikutan. Skyway. So, nahiya akong kumat dahil hindi ko talaga ugali mag-cut. Dahil ayoko naman, parang inunahan mo yung mga nasa likuran, napaka-unfair. So, nagpunta na lang ako ng sukat, exit, na ganun din pala yung sitwasyon. Yung akala kong 45 minutes na lang, naging 1 hour ulit. Anyways, the Lord has been so good, teaching me to be more patient, to be understanding. At there's more! Dahil hinatid ko lang si Cookie dito, dahil dumating yung daddy ni Del last Thursday. So, we'll be meeting sa hotel, sa isang hotel sa Sukat, sa Alabang. So, from here, hanggang sa makaabot ka lang ng intersection ng Sukat, 1 hour. And I was sleeping most of the time. Pagka naka-break, nag-stop, tulog ako, gigisingin ako ni James. Dad, move. So, for 1 hour, ganun kami. So, 9:30 ako umalis dito. Dumating ako doon sa Azumi Hotel ng 11 p.m. So, saya, no? So, almost 6 hours of travel because it's December. So, be very careful lang sa inyong paglabas. Pag-pray nyo na hindi kayo magagalit. Natatanggapin nyo ang sitwasyon, lalo na ninyo dito sa Marcelo. Anyways, the Lord has been so good at tayo pa rin ay magkakasama ngayon, and I know that everyone is excited para mamaya sa ating celebration for the Christmas party. Let us pray. Lord, once again, it is indeed a blessing to gather with my brothers and sisters, and I pray, Lord, that as we go through your word, we pray that we may see the beauty of your incarnation, the beauty of Christ, the beauty of His humility, His character, and that we may follow it, O God, for the glory of your name. In Jesus' name, Amen. Ang araw ng Christmas ay madalas na nakatuon sa bigayan ng regalo. Tama ba? Okay, maganda naman po ito, wala naman pong problema doon, dahil ito ay paggunita din natin sa pagbibigay ng Diyos Ama sa atin ng kanyang anak na si Kristo Jesus. Pero hindi lamang sa pagbibigay, regalo o handaan ang maging tuon natin palagi sa araw ng Pasko. Kasi parang napapansin niyo yun, every Christmas ganon, parang nagiging routine. Okay? Mahalaga din na makita natin yung character ni Jesus sa kanyang pagbaba o pagdating dito sa mundo. Mahalaga po na makilala po natin si Kristo in terms of His character. Ang Pasko po kasi madalas ay nakikita natin ang pagiging generous ng tao sa kapwa. Mabuti at maganda na tayo ay maging mapagbigay dahil ito din ang ipinakitang karakter ng ating Diyos sa atin. Maging ng ating Panginoong Jesus dahil siya ay dumating upang kanyang ialay ang kanyang sarili para tayo ay maligtas at makatanggap ng kapatawaran sa ating mga kasalanan. Pero mahalaga na hindi lamang doon po tayo nakatuon. Importante po yun, hindi ko sinasabing hindi. Okay? Sa ating pag-celebrate ng Christmas at sa ating message ngayong araw na ito, ating aaralin ang karakter na mahalaga na makita natin kay Jesus. At ito po yung character of humility. Okay? Na mahalaga na ating matutunan at sundan at ating isabuhay po ito bilang mga tagasunod ng ating Panginoong Jesus. Kung ating inaral before ang character ng pride, maganda na ating maaral din ang karakter ng humility na tunay naman na ating makikita sa buong buhay ni Jesus. Mula kapanganakan hanggang sa kanyang kamatayan at muling
buhay. So the whole life ni Christ dito ay makikita natin at evident po yung humility. Hayag na hayag sa kanyang buhay ang humility. Sa simula pa lamang ng kanyang buhay, na siya ipinanganak dito, ito po ay ating makikita na sana ay hindi natin masayang as we look back and as we celebrate Christmas. Ating pong basahin ang ating passage for Christmas at ito po ay ating mababasa sa Philippians chapter 2 verse 5 to 11. Sabi po doon, "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus, who though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of men. And being found in human form, he humbled himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Therefore God has highly exalted him and bestowed in him the name that is above every name, so that at the name of Jesus, every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father." So, ating pong hahatiin ang ating pag-aaral into 4 parts. Okay? The mindset of Christ, in verse 5, the humility of Christ in verses 6 to 7, the obedience of Christ in verse 8, and the exaltation of Christ in verses 9 to 11. So, simulan po natin ito in the mindset of Christ. Sabi po muli doon sa ating passage, "Have this mind among yourselves." Siguro yung context, sino yung kausap dito ni Paul? Buong church po ng Philippi. "Have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus." So in verse 5, ating makikita na ito po ay panawagan ni Paul na nakaugat sa mga naunang verse. Kasi magkakarugtong po ang mga verses. Okay, wala pong verse before, isang diretso lamang po itong letter. Na ang tuon ay i-motivate ang mga mananampalataya na mamuhay din katulad ni Jesus. Kung ating babalikan lamang mula verse 1 hanggang verse 4, malinaw po dito yung panawagan na ito na tayo ay maging isa kay Jesus sa kanyang buhay at karakter. Sabi po sa verse 1 and 2, sabi ni Paul, "So if there is any encouragement in Christ, any comfort from love, any participation in the Spirit, any affection and sympathy, complete my joy by being of the same mind, having the same love, being in full accord and of one mind." So paulit-ulit po yung mind dito, yung pag-iisip natin dapat daw maging isa. Ikaw ba ay encourage o na-encourage sa buhay ni Jesus? Meaning simula nung ikaw ay nanampalataya kay Jesus, simula nung ikaw ay naging Christian, ito ba ay naghatid sa iyo ng encouragement na mamuhay katulad niya? Kasi nakilala natin si Kristo eh. And then nung ating nakilala si Kristo, bilang isang Christian, every moment sa ating buhay bilang isang mananampalataya, atin siyang nakikilala. So the more na ating nakikilala si Jesus, are you encouraged to follow Him? At mahalaga po na makita po natin yung panawagan dito ni Paul para sa mga mananampalataya. Kung ikaw ay mananampalataya at ikaw ay nakakakilala kay Jesus, dapat na i-encourage ka na sumunod sa kanyang buhay. Ang pag-ibig ba ni Jesus ay naghatid ng comfort sa iyo? Ang hatid ba na tulong ng banal na Espiritu, ng Holy Spirit sa iyong buhay ay tunay ba na nakikita mo at na-encourage ka sa iyong buhay? Ang lahat ba ng ito ay naghatid sa iyo ng bagong emosyon, okay, bagong love, bagong affection, okay, ng kabutihan at compassion sa iyong puso? May hatid bang pagbabago ang buhay ni Kristo nung simula mo siyang makilala at sa iyong paglago kay Kristo, meron bang pagbabago at encouragement na hatid ito sa iyo? In short, sa inyong pakikiisa kay Jesus, ito nga ba ay naghatid ng pagbabago sa iyong buhay, sa iyong relasyon sa Kanya? Hindi ho kasi pwedeng walang transformation. Hindi ho pwede na yung sinful attitude, sinful character, sinful affections mo before ay hindi nawawala. Hindi ko kasi sinasabi na mawawala lahat ng mga sinful things, nandyan pa rin yan. Pero nagpapatuloy ba na ikaw ay nababago at nagnanais palagi na lumago pa kay Kristo Jesus? Ikaw nga ba ay tunay na nakaranas ng transformation sa iyong buhay dahil sa iyong biyayang natanggap kay Jesus?
kung lahat ng ito ay tunay sa iyo. Okay? Sabi ni Paul, complete my joy. Maging isa kay Jesus. So sabi niya, I will have joy kung ikaw nakakilala kay Jesus at patuloy ka na susunod kay Jesus. Paano? Paano daw magiging tayo isa kay Jesus? Paano tayo mamuhay? Dapat, nakatulad ni Jesus, think the same way. So kung ano yung mind ni Christ, ganun din dapat yung ating pag-iisip. Ano sa tingin nyo yung laman ng isip ng Panginoong Jesus? Feasting? Kainan? Diba? Hindi katulad natin sa BSL, di ba? Ano yung laman na nasa isip ng ating Panginoon? Kung hindi ang makasunod palagi sa kalooban ng Diyos Ama. We have to have the same mind of Christ na ang tuon natin every moment of our life, paano ba ako makakasunod sa aking Panginoong Jesus? Think the same way. Paano ba ako iibig sa aking kapwa? Love one another. Dahil ito po yung panawagan sa atin dito sa verse na ating pong nabasa. Kaya nga sabi ito, having the same mind, having the same love. Yung love ko nga ba ay katulad ng love ng aking Panginoong Jesus? Do I work together in harmony? Do I submit to the church authority, to Christ, to one another in the church? Meron ba akong harmony sa kanila? O soul of light ka? Alam mo yun? Are we one? And have one purpose. And what is that purpose? To live for the glory of God. So sama-sama tayo dapat sa bagay na yon. Be reminded, ang panawagan po dito ay hindi po para sa isang individual. Ang panawagan po ni Paul is for the Church of Philippi. Dapat tayo daw ay maging isa kay Kristo Jesus. Dapat tayo ay sama-sama na nagmamahalan, in harmony, thinking the same way as Christ is, and we have one purpose, living for the glory of God. In other words, Paul is reminding believers that since they all share in Christ's blessing, they should also share in Christ's mindset. Unity, love, and harmony are the natural response to God's goodness. Kung iyon natanggap ang biyaya ng Diyos, then dapat meron po tayong pagkakaisa. Meron po tayong pag-ibig. Pero paano ko magagawa ang mga katotohanan ito? Paano kami magiging isa? Paano namin mararanasan ang pag-ibig ng kapwa? Paano kami magkakaroon ng harmony? Sabi ni Paul at nakasagutan niya ay nasa verses 3 and 4. Do nothing from selfish ambition or conceit, but in humility count others more significant than yourselves. Let each of you look not only to his own interest, but also for the interest of others. Ang galing ni Paul, no, magsulat. Simpleng-simple lamang. You just have to understand it. Kailangan lamang natin siguro basahin pa ulit-ulit hanggang sa tunay nating maintindihan. Napakahalaga po na inyong maunawaan ang katotohanan na ito. To have unity in love and to have harmony in our fellowship with Christ. Tandaan natin, dapat may fellowship tayo. Ibig sabihin ng fellowship, we are one as a church. Okay? Ibig sabihin dito, panawagan ni Paul is wag daw kayong tumingin sa inyong sarili. Huwag kayong selfish, sabi ni Paul. Do nothing with selfish ambition. Ang pag-iisip pag umattend sa church ay nandito ako para sa sarili ko. Yun yung selfish ambition. Wala akong plano para sa iba na makatulong sa kanila o maging blessing para sa iba. Basta't ako naririto, a-attend ako para sa sarili ko kasi gusto kong umattend para sa sarili ko. Di mo ba alam, Brother Jay, it's between me and God? No, actually, wala naman pong ganun yun eh. Wala pong ganun panawagan sa Scripture. Ang panawagan palagi is to be in fellowship with other brethren. Okay? Ang magiging isipan pa ng iba, yung selfish ambition is, basta't ako dito, makikinig ng salita ng Diyos, mag-worship ako on my own, mag-pray din ako, yun lang, and then eskapo na. Let me ask you, is that the mindset of Christ when He came here on earth? Ano ba yung ba yung mindset ni Christ na pumunta siya dito, gagawin ko lang kung anong gusto ko. Wala akong pakialam sa mga tao na rin. Hindi po ganun eh. Hindi ganun ang ginawa ni Christ. Sabi sa Luke 19:10, ito po yung story ni Zacchaeus, at the end of it, sabi nga, for the Son of Man came to seek and to save the lost. He came with a purpose.
Ngayon, tayo naging Christian, may purpose din sa atin ng ating Panginoong Diyos. Hindi pwedeng wala. Dapat tayo po ay katulad ni Jesus na ang tuon natin ay maging kaisa ng mga bawat isa na makasalanan na naligtas sa biyaya ng Panginoon. Sabi din sa Matthew 20 to 28 at chapter 20 verse 28, even as the Son of Man came not to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, kung yun ang mindset ni Christ, at yung mindset mo is selfishness at selfish ambition, basta't ako, bahala kayo sa sarili ninyo. Magpakapagod kayong mag-decorate ng children's ministry room. Basta't ako, attend lang ako. Hindi po pwedeng ganon. Then you will be living a life of sin. Kasi may command may instruction sa atin, having the same mind, love, and harmony sa ating sa ating buhay bilang isang mananampalataya. Hindi po pwede na ang inyong pag-iisip ay nasa sarili lang. Brother Jay, alam mo yung Catholic faith? Ang Catholic faith, ganun Yung parang attend ka lang ng church, yung iba nga nandun lang sa may labas, naka-short, walang respeto sa Panginoon, tapos after ng service, after ng mass, uwi na. Wala akong pakialam. Ganun po ako, ganun po kasi ko dati. Catholic din po ako noon Basta ang importante lang sa akin, sabi ang alam ko lang, kailangan ko lang umattend ng church para may masabi ko sa Diyos na umattend ako So para may utang na loob pa si God. Pero ang panawagan po sa atin dito in Philippians is huwag kayong mayabang. Anong pag-iisip ng isang taong mayabang? Makasarili. Okay? Kaya nga selfishness Isang taong nakatingin lang sa sarili, walang concern sa iba, basta kung ano ang gusto ko, ano ang nais ng puso ko para sa sarili ko, ito ang gagawin ko. Wala nga akong pakialam, wala akong pakialam, ano pa man ang sabihin ng pastor sa church. Kahit alam ko na sinasabi na sa Bible yung ugali ko, basta ako, concern ko lang sarili ko. Nakakatakot po kapag gano'n kasi clear po ang scripture Do not fight God. Hindi naman po akong kalaban nyo dito Ako, mensahero lamang po ako. Tinuturo ko lang kung ano yung sinasabi sa scripture. Ito po ay salita ng Diyos na ating inaaral at dapat makita po natin na ito po ay may instruction si God sa ating mga mananampalataya. At alam niyo ba kung ano pa yung nakakalungkot dito? Ang pinaka nakakalungkot, malinaw na sa Bible ang kasalanan ng pride, selfishness, selfish ambition. Pero kung hindi niyo ito nakikita at patuloy ka pa rin na namumuhay para sa sarili mo, ibig sabihin lamang talagang bulag ka na sa katotohanan. Nakakalungkot po yun. Alam mo yung napaka-clear instruction. Be one with other people. Be united with them. And then, bahala ka. It only means that you are really blind. You are so blind na mismong word na ni God, we are reading, meron pa nga tayong PowerPoint dito, nakikita natin sa scripture, and then hindi nyo pa rin bibigyan ito ng kahalagahan. And then what you are to do is then to pray. Lord, baka bulag po ako. Kasi hanggang ngayon, hindi ako nag-serve sa church Wala akong pakialam sa iba Basta't ako, ganito lang ako, okay na ako. Hindi ko pwedeng ganon. And at the start of next year, I do hope you will be praying about it, that you are to serve, and serving here in BSL, you have to be a member of the church. Kasi kailangan po ng accountability. Nung isang araw lamang, isang gabi, may nagtanong sa akin, pwede bang mamuhay ang isang Christian na nag-iisa lang? Sabi ko, napaka-imposible po nung Christian ka kapag ka namumuhay ka. Mati naman ako ng church. Pero if you're not part of it, then it's a questionable kind of faith. Kasi we are called to be a fellowship of believers Kaya nga may tinatawag at may description in Bible, body of Christ. And the body of Christ has different parts. And that different parts, meron silang responsibility to help one another. So napakalinaw in Scripture. Kung hindi nyo makikita yun, then you are really blind. Sabi ni Paul, hindi lamang selfish ambition ang problem ng maraming mananampalataya o tao, pati din yung pagiging conceited ay hindi dapat karakter daw ng isang mananampalataya. Huwag po tayong mayabang. Okay?
Kasi mayabang yung sarili nga lang. Eh. Paano ko ngayon maisa sa buhay ang nais ng Diyos? Paano ako mamumuhay ng hindi makasarili at mayabang? Verse 4, napakasimple ng verse na ito. Babasahin ko po to in English, in ESV, and then in Filipino Standard Version. Sabi nga, verse 4, let each of you look not only to his own interest, but also to the interest of... Paano kaya si ano ngayon? Kumusta kaya yung mga kapatiran ko sa church? Kasi busy ngayong Christmas. Marami sigurong gawain sa church. Paano kaya yung evangelism ng outreach program natin? Alam mo yun, not looking only to your own interest. Naku, Pasko, dami kong gagawin about the things that we are doing here in ministry. Sabi nga sa Filipino Standard Version, pahalagahan ninyo ang kapakanan ng iba at hindi lamang ang kapakanan ng iyong sarili. Hindi ko sinasabi na huwag nyo nang pansinin yung family ninyo, no? Na iiwan nyo. Bahala ka na dito, ha? Lahat ng mga kalat dito, may gawain ako sa church. Gawin mo yun nang tumulong ka sa church. Di ba? Hindi mo pwedeng sabihin, yung asawa mo, kawawang-kawawa na doon, para ng bruha. Di ba? Sa dami ng trabaho sa bahay. Tapos ikaw naman nasa church. Tulungan mo yung family mo, at the same time, tumulong ka sa church. Maging bahagi ka ng church. Bigyan mo ng importansya ang kapwa ninyo. Okay? In context nito, ay sabi ko nga, in church, look to the interest of your brothers and sisters in the church. Paano? May kailangan bang gawin para sa ministry? Kailangan ko bang makatulong dito? May pangangailangan ba ang isang mananampalataya sa church? Then tumulong ka. Look at others' interest. Ang puso ng isang mananampalataya ay hindi na nakatuon palagi lamang sa sarili. Kung una niyang iniisip ay ang kapakanan ng mga kapatiran sa church. Yun po yung dapat nating iniisip. Paano ba yung iba? Paano yung mga kapatiran ko dito sa church? Parang katulad kagabi, no? Gutom na kaming lahat talaga eh. Gutom talaga ako. Gutom na gutom. Naka-isa't kalahating kanin ako eh. Buti na lang may dumating na isang kapatiran na nag-iisip pa kami, ba't ang tagal nito dumating? Eh yung pala inaantay lang umalis si Sister Edith. Para kami makakain. Ako nakapansin nung kagabi. Sabi ko parang umalis lang yata si Sister Edith saka dumating yung pagkain. Pero alam mo yun, yung naisip lang na okay, walang kinakain itong mga ito. Actually, mas mahaba pa nga, mas matagal pa nga yung pagpe-prepare ng children's ministry room kaysa sa naging ministry nila ngayon eh. Pero yun nga, you look at the needs of other people. So praise God for that. I was really blessed na ang bawat isa ay nakakain kagabi. Masayang-masaya kami sa aming maling. At sobrang busog po kami ng matulog kagabi. So bakit ito mahalaga? Dahil ito ang karakter ng Diyos. Ito ang karakter ng ating Panginoong Jesus. Ang iniisip niya, kapakanan palagi ng iba. Hindi ang kanyang sarili. At dahil isa na ako kay Jesus, ito din ang magiging laman ng aking isip at puso. Ang kapakanan ng aking kapwa mananampalataya. And the blessing is this. Those who are members of the church have grown in this aspect of life. Kung aking pong babalikan lamang, nakita ko yun, dito sa church, hindi ko sinasabing wala kayong pakialam sa ibang tao before, but that you have grown much in serving the Lord. And I'm so blessed. For 14 years, I have seen the grace of God moving in you. Siguro kung maalala nyo pa, nung unang taon, 2 taon, 3 taon, 4 na taon ko dito, ako lahat. Di ba? Worship servant, nag-usher, children's ministry, shells, and everything. But now, Sunday service na lang ako. Hindi na ako nag-worship lead. And the Lord has been so good because you have seen the need of others. You have seen the need of me na kailangan ko ng tulong. And I'm so blessed with that. And I do hope na hindi tayo mag-stop lang in that aspect, but that we may all continue to grow in that aspect of life. Na palagi natin titignan palagi yung kapakanan ng iba. So, makikita niyo yung blessing na yun because hindi natin mapapansin unless na ipaalala ko siguro sa inyo, no? For the past years that I've been here, hindi ko sinasabi nung past with Pastor Bob or past with Pastor Kaloy, hindi kayo ganon, but you have grown much.
you have grown much. And I want you to see that because that is the blessing of understanding the Word and acknowledging yung Word ni God na tunay na mag-transform sa ating buhay. At mahalaga na makita po natin yun na tayo ay sama-sama na nagtutulungan. Dati ako pa nagtuturo sa lahat ng mga evangelistic natin, di ba? Kung walang plano ako in evangelism, wala. Ngayon, kayo na nagpaplano. Kayo na nag-iisip. Yung outreach, hindi ko na nga pinakailaman Kaya nga minsan, pag nag-outreach kayo, nandun na lang ako sa loob Okay, wala na ako. Kasi, I want you to learn. I want you to understand the hard work na meron. And I know the hard work. Nakikita ko sa inyo yun. I'm so blessed to see that. Because you have the mind of Christ. And you are growing in that aspect. And I do hope na hindi po yun mawala sa inyong mga puso, but that it may continue to grow more. Na mas lalo po tayo maging isa. Na mas lalo tayo magpakita ng pag-ibig sa bawat isa dahil yun po ay pagsunod sa example ng meron po si Kristo Jesus. Diba dati palaging kaming dalawa ni Del? Si Del Children's Ministry, si Del Piano, si Del mag-ready ng mga songs, siya magpapapractice in everything. But now, wala na akong involvement dyan. Meron na tayong bagong generation. Pagka nawala ako dito, may susunod na generation na keyboardist, di ba? May susunod na generation na mga singers, and because all of the grace of God. At mahalaga na makita po natin yun. Di ba napakasarap ng ganong klaseng experience na makita natin yung pag-ibig ng Diyos nakikita natin sa bawat isa. At kaya mahalaga po na makita natin ito. Kaya nga natin inaaral ito. For those who are not part of it yet, and I have full hope that in the future, I do hope lahat po tayo maging isa dito. Be reminded that the Lord is calling everyone. Ang panawagan po sa ating lahat. Kaya huwag po kayong mahiya. Huwag po kayong mahiya, lumapit sa akin, Brother Jay, importante yung tinuro mo Maganda to. Paano ba ako makakapagsimula? Then I can help you out. Okay? Lahat tayo sa church, ang panawagan, huwag po maging selfish, at huwag po maging mayabang. Kung ikaw ay isang tunay na tagusunod ni Jesus, sabi ni Paul in verse 5, have this mind among yourselves, which is yours in Christ Jesus. Kung tunay kang Christian, kung tunay kang mananampalataya, kung tunay kang tagasunod ni Kristo Jesus, dapat tayo may isang mind. Ang mind natin is to serve one another, love one another, be united in Christ, and to glorify God. Paano kung hindi ganito ang mindset mo? May malaking posibilidad na maaring wala ka kay Jesus. Kasi kung solo flight ka, na hindi naman po pwede, kaya nga tayo tinawag na church, hindi po pwede yon. And then repent about it. Meron naman pong forgiveness si God Kung hindi nyo nasusunod at kung mali ang inyong doktrina, mali ang inyong theology, mali yung pagkakaunawa in terms of Christianity, wala pong me and God Christianity. There's always the church. And you will never grow truly and will never experience the love of brothers and sisters in the church being apart from the church. At ako nga every time I look at it in my life, and for sure lahat po ng mga Christian ay na-experience po ito, yung love, yung concern, yung affection na meron po sa fellowship. I mean, mag-i-enjoy ka, kakain ka sa Escobar, di ba? Ililibre ka dahil birthday niya, may kasamang 13th-month pay. Actually, hindi lang sa pagkain But the fellowship itself, sometimes nandito lang kami sa church, fellowshipping until 10, 11. Then maghahatiran na. Buti na nga lang, may school bus na ngayon na bago. Dati ako pa yung tagahatid sa lahat. Di ba? Buti lang, nagkaroon ng isa pang sasakyan yung isang kapatiran at masipag na maghahatid sa lahat ng mga tao. So we enjoy. And I enjoy that. Kaya nga minsan nakakauwi na ako sa bahay namin, 12 o'clock na, 1 o'clock na. Nagtataka nga yung ibang mga taga-hierarch sa akin, talaga umabot kayo ng gano'n. Wala naman kami mapupuntahan, sa church lang kami. But we enjoy the fellowship. And I want everyone to experience that, the love of each brethren. And be reminded, ang Bible po ay malinaw sa instruction, malinaw sa pagpapaliwanag kung paano tayo isa na kay Jesus mamuhay. Kung ang mga malinaw na katotohanan na ito ay baliwala lang sa iyo, I pray that you come to true faith in Christ.
So verse 5 is a call to have the mind of Christ. Paul will then explain Christ's character of humility na taliwas sa maling at makasalanang attitude na selfish ambition at conceit. Ano ang righteous character na nais ng Diyos sa ating mananampalataya? Humility. Okay? So para maging one in mind tayo at tayo tunay na makasunod kay Jesus, kailangan natin ng humility. At ito'y evidence sa life ni Kristo Jesus. At malinaw ito na itinuro ni Paul sa verse 6 and 7. Okay? Ano nga ba yung humility of Christ? Sabi sa verse 6 to 7, though he was in the form of God, did not count equality with God a thing to be grasped, but emptied himself by taking the form of a servant, being born in the likeness of man. We now come to our main verse, sa verse 7, but before that, let us know who Christ is. Sino nga ba si Jesus? Sabi sa ating verse, si Jesus ay Diyos. Okay? Sabi ni Paul, though he was in the form of God. In other translation, medyo hindi po kasi ito nakuha ng ESV. Sabi sa NASB, who although he existed, so wala po yung word kasi na existed sa ESV, he existed in the form of God. Sa Legacy Standard Bible, sabi doon, who although existing in the form of God. So, mahalaga na mabigyan po natin ng tuon yung word po na existed or existing. Ang salita pong existed is in the present active participle na isang compound word ng Greek ng huparko or na ibig sabihin ay continuous or previous state of existence. Okay? Na ang ibig sabihin nito ay nature ni Jesus, siya ay Diyos noon at patuloy na Diyos hanggang ngayon at hindi ito magbabago. So, ibig sabihin, existed in the form of God. Kasi minsan mag-i-interpret sila, hindi siya naging Diyos nung bumaba dito sa lupa. Hindi. Sinasabi na actually dito sa word na existed, hindi pwedeng mabali yun. Hindi pwede na mabago yun. Si Jesus ay Diyos noon pa man, hanggang ngayon, hanggang sa kanyang pagbaba. Kaya nga sabi ni John MacArthur, and I quote, Jesus Christ eternally and immutably existed and will forever continue to exist in the form of God. He's still God. Kasi minsan may mga nag-i-interpret na ito na hindi na daw. Jesus existed in the form of God. Ang salitang form ay outward manifestation of an inner reality ng Diyos na ang ibig sabihin ay from eternity past. So from eternity past, si Jesus ay Diyos na. Jesus existed in the form of God, equal to God the Father in every way. At in-explain ito ni Paul in a different way sa Colossians chapter 1 verse 15. Sabi doon, He is the image of the invisible God, the firstborn of all creation. So hindi natin kasi nakikita si God, siya yung image na ito. So kung nakita ninyo si Jesus, ito yung image ng ating Panginoong Diyos. Sabi sa Hebrews 1 verse 3, He is the radiance of the glory of God and the exact imprint of His nature. And He upholds the universe by the word of His power. So mahalaga na ma-establish ninyo sa inyong isip ang katotohanan na si Jesus ay Diyos. Actually, ilang beses natin itong naaral sa ating church. And going back to verse 6, sabi nga doon, who though He was in the form of God, ano yung susunod? Did not count equality with God a thing to be grasped. Si Jesus ay Diyos, ibig sabihin nung verse 6, pero hindi niya pinahawakan ang kanyang divine rights and privileges niya. Diyos siya, pero hindi niya pinahawakan yung rights at privileges niya. Si Jesus ay equal to God the Father, pero hindi niya ito ginamit noong siya ay bumaba sa lupa upang iligtas tayong mga makasalanan. Pero hindi ibig sabihin nito ay kanyang hindi pinahahalagahan ang kanyang pagiging Diyos. Dahil alam natin sa ating mga pag-aaral, especially, inaral natin yung Gospel of Luke, si Jesus ay patuloy na naghahayag ng kanyang sarili na siya ay Diyos. I am one with the Father, di ba? May declaration siya. Sa lahat ng kanyang mga ginagawa, pinapakita niya na siya ay Diyos. Ang hindi niya pag-count in equality with God ay ang gamitin ang kanyang kapangyarihan para sa kanyang advantage. O gamitin ito, pero mahihiwalay naman siya sa plano ng Diyos. So, yun hindi niya ginagawa. Ibig sabihin, si Jesus ay Diyos, pero hindi niya ginamit ito para sa kanyang sarili, kundi siya ay nagpakumbaba
at patuloy lamang siya na nagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Kaya nga sabi ni Paul, did not count equality with God a thing to be grasped. Si Jesus ay Diyos, may karapatan, siya ay makapangyarihan, okay? May karapatan siya na panghawakan ng mga katotohanan ito, pero hindi ito ginawa ni Jesus. He can use His power and privileges, pero hindi niya ito ginamit para sa kanyang sarili. Ito ngayon ang kabaliktaran ng selfish ambition. Si Jesus ay namuhay hindi para sa sarili. Diyos siya, kaya niyang gawin ang lahat. Tama ba? Si Jesus Christ, pwede niyang gawin ang lahat. Pwede ba siyang tumawag ng legion of angels? Pwede niyang gawin yun. Habang kunyari may nagpo-persecute sa kanya, tawagin niya yung legion of angels, pero hindi niya ginawa yun. Yun yung privileges na hindi niya ginawa. Kaya niyang gawin, pero hindi niya ginawa. Isinantabi niya ito upang gawin ang hindi natin nagawa na kalooban ng Diyos. Ang mamuhay hindi para sa sarili, kundi mamuhay na tunay na nagpapasakop at sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos Ama. Tayo kapag meron tayo mga privileges, di ba? Para masunod yung gusto natin, di ba, gagamitin natin yun. May card tayo eh. Parang kung kunyari, privilege talaga ng doktor yon. Hinuli si Del ng pulis, may violation, ay doktor po ako. Di ba? Pero talagang ganun eh. Yun talagang kalakaran eh. Ako nga, actually, nung nahuli ako ng pulis, dahil hindi ko nakita na stop na, andun ako ngayon sa gitna ng kalsada, nasa gitna ako ng intersection, hiyang-hiya talaga ako nun. Kasi nakababa yung sunshade ng so hindi ko nakita yun. Tapos kausap ko si Del, tapos sinuli ako. Buti nga, hindi nagsalita si Del na, doktor po ako, buti na lang. Hindi sabi ko, sorry po, sir. Nag-violate po ako. Sige ho, tikitan nyo na lang po ako. So, syempre, tatanggapin mo yung bagay na yun. So, wala akong problema naman dahil talagang violation po yun. Tapos parang nagtataka siya dahil parang ang bait-bait ko. Bakit itong taong ito ay okay lang natikitan? Kasi hindi lahat makikipagtalo pa yung iba. Although, syempre, obvious naman talaga na nag-violate ako. Di nagtanong siya ngayon sa akin. Sabi niya, sir, ano po ba trabaho ninyo? Sabi ko sa kanya, nakakahiyaman pong sabihin. Ako po ay isang pastor. Kaya okay lang po na hindi naman hulihin at ikulong dahil traffic violation lang po yun. Okay lang po na natikitan niyo po ako dahil may violation po ako. May penalty po ito. Wag niyo pong isipin yon. Kasi kung sinabi ko naman hindi ako pastor, lying naman ako noon. Ay, sabi niya sa akin, ay, pastor po ba kayo? Sabi niya gano'n, teka lang ha, babalikan ko po kayo, papaalam ko lang doon sa boss ko. Sabi niya gano'n kasi may mas Then, naririnig ko siya, lumalapit doon siya, Sir, may nahuli po ako pero pastor. Pastor po siya. Tapos parang ako, Del, sabi ko, nakakahiya naman yung nangyayari ngayon sa buhay ko. And then sabi niya, sir, gilid lang muna kayo doon. So, pinagilid niya ako, tapos lumapit ulit siya. Tapos sabi niya, sir, okay na po. Pwede na po kayong Sabi ko, hindi, sir, okay lang po. May violation po ako. Kailangan ko pong, kung kailangan po ako matiket, okay lang po. I accept naman po yung bagay na yun. Okay lang ho. Wag niyo tingnan yung position ko as a pastor. Meaning with that, parang ganun si Jesus Christ. Meron siyang kapangyarihan na pwede niyang gamitin, pero hindi niya ginamit. Pwede niyang gawin ng lahat. Siyempre, layo sa example ko, no? Pero yung akin, parang naiisip ko lang na may mga privileges tayong mga tao. Minsan tayo, grab kagad tayo doon sa pwede nating magawa para sa atin, para magawa natin yung kalooban natin. Hindi talaga sa pagsunod at pagpapasakop sa ating Panginoong Diyos. Kaya nga, mahalaga na makita natin yung example dahil in contrast po ito dun sa selfish ambition and conceit. Si Jesus Christ, hindi siya mayabang. Okay. Pinipersecute niyo ako, Galit kayo sa akin, Ang problema pa nito, alam ni Jesus Christ ang lahat ng nasa puso at isip ng tao. Galit sa kanya yung mga Pharisees. Galit kayo sa akin, Patay sila. Hindi ginawa ni Jesus Christ yon. But out of His humility, nakakaawa itong mga ito. Kailangan nila ng pag-asa. Kailangan nila akong makilala at maligtas sa aking pangalan. Yung po yung emptied him, yung po yung hindi niya paggamit ng kanyang pagiging Diyos. He did not
count equality with God a thing to be grasped. Ito po yung lesson na dapat nating makita sa ating buhay. Ang mamuhay hindi para sa sarili, kung hindi ang mamuhay para sa Diyos at para sa kabutihan ng ating kapwa, lalo na ang ating mga kapatiran kay Jesus. Huwag natin isipin yung privileges natin dito sa church. Hindi porket, pastor, ako dapat nasa unahang pila mamaya sa kainan. Na pwede kong gawin. Di ba? Yan ang lesson sa amin ni Pastor Bob palagi. Si Pastor Bob, if you're going to look at him, every meal yan, every gathering, siya ang pinakahuling-huling makikita mo sa pila. Kaya nung may makitang isang pastor na nauuna, pinatawag. Ako hindi, talaga nag-aantay lang din ako. So, follow your pastor eh. So, kung ano yung example ni Pastor Bob, gano'n. So, we have all the privileges and everything. We are to look at other people's situation bago ang ating mga sarili. Isipin pa natin muna ang ating kapatiran, ang ating kapwa. At gano'n si Jesus. Ang nasa isip niya, nakakaawa itong mga taong ito dahil kung ako, ginamit kong pagiging Diyos ko, patay kayong lahat. Di ba? Totoo yun, di ba? Pero hindi. Mahal ko to. Gusto ko lahat ng tao ay maligtas. Hahayaan ko sila na magpatuloy pa sa ngayon at nanaisin ko na sila ay makakilala sa akin. Pero hindi pa natapos si Paul, nagpatuloy siya sa na i-describe sa atin ang karakter ni Jesus. Hindi lamang siya, alam mo yun, hindi lamang did not count equality with God, I think, to be grasped. Sabi sa verse 7, but emptied himself. May dagdag pa. By taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Ito ang incarnation at ito si Jesus at ang kanyang karakter na mahalaga nating matutunan at maisabuhay. Jesus emptied himself. Ano ibig sabihin nito? Si Jesus ay kusang nagpakumbaba, iniwan niya ang lahat ng kanyang karapatan, pribilehiyo bilang Diyos. Parang inuulit lang niya yung sinasabi niya nung una. Ibig sabihin, kapag nire-repeat ang isang bagay, ito ay mahalaga na inyong maunawaan. Si Jesus actually ang lumikha at may-ari ng lahat. At tinalikuran niya ang lahat ng ito para sa atin. Remember, hindi iniwan ni Jesus ang kanyang pagiging Diyos dahil atin ang naaral. Ginamit ni Jesus ang kanyang kapangyarihan na magpagaling, dahil yun yung power ni God, gumawa ng maraming miracles. Okay? Pinahinto niya yung storm, ginawa niyang wine, yung water. Okay, nagpatawad si Jesus ng mga kasalanan. Alam niya ang isip at puso ng lahat ng tao. Those are divine power ng ating Panginoong Jesus. Hindi niya iniwan yung mga yon. Kanyang iniwan ay ang pribilehiyo at karapatan ng para sa kanyang sarili. Kundi tunay na magpasakop lamang at sumunod sa kalooban ng Diyos. Example, when Jesus went through false accusation, persecution of men, sabi ko nga kanina, pwedeng iparusahan ng ating Panginoon sila. Pwede siyang i-judge kaagad itong mga taong ito. Kundi nagpasakop lamang siya sa kalooban ng Diyos. Hindi itong plano ni God, pwede kong gawin ito. Hindi itong plano ng Diyos Ama, susundin ko ang aking Diyos Ama, ang aking Ama. Jesus should have been treated as king. Diba? Dahil tunay na hari naman si Jesus, dahil Diyos siya. Pero hindi niya grinab yung bagay na yun. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 8 verse 9, for you know the grace of our Lord Jesus Christ, that though He was rich, yet for your sake He became poor, so that so that by His poverty might become rich. So, yun yung pag-empty ng ating Panginoon sa kanyang sarili. Hindi niya tinignan yung kanyang tunay na katayuan, pero iniwan niya ang lahat ng mga privileges na meron siya. Not only did He empty Himself, Jesus also took the form of a servant. Paano naging servant si Jesus? Paul continues in verse 7, which is our title, being born in the likeness of men. Si Jesus ay naging tao. Kung mayroong perfect example of humility, ito po ay matatagpuan sa kapanganakan po ng ating Panginoong Jesus. Sabi nga, He existed in the form of God. Then ngayon sabi ni Paul, taking the form of a servant, being born in the likeness of man. Sabi niya yan, no? God, naging tao. In other translation, a servant is a bond servant.
Pangalan pa ng church natin, Bondservants of Love. Dapat talaga maisabuhay natin yung ating pangalan. Buti pa yung hierarch. Wala naman kailangan silang i-apply doon. Tayo nakaka-challenge. Okay? Ang isang bond servant daw owned nothing. So, ibenta nyo na lahat ng ari-arian ninyo. Okay. Ibig sabihin, wala siya. Okay? Wala siyang pag-aari, which in contrast, He owned all things. Kabaliktaran nga ang lahat eh. Jesus is the creator of everything, yet nung naging tao siya, He owned nothing. Di ba? Wala nga siyang bahay, wala siyang mahihigaan, mahihimlayan ng ulo. Okay? Pero ito ay hindi niya inari sa kanyang pagbaba dito sa lupa. Teka lang, ako naglikha nito Di ba? Ano yun? Naisip niyo yun? He's the creator of everything, pero He became a bondservant owning nothing. Kundi siya ay namuhay ng wala dahil namuhay lamang si Jesus para sa kaluwalhatian ng Ama. Yun lamang yung kanyang tuon. At bahagi ng pagbibigay kaluwalhatian sa Ama, si Jesus ay namuhay hindi para sa sarili, kundi para sa iba. Jesus came to serve and to give His life as a ransom for many. Matthew 20:28. Sa kanyang kapanganakan, ating nakita ang humility ng ating Panginoong Jesus. Then verse 8, dagdag pa ni Paul, sabi doon, and being found in human form, He humbled Himself by becoming obedient to the point of death, even death on a cross. Si Jesus ay naging tao, nagpakumbaba, namuhay na sumusunod lamang sa kalooban ng Diyos, obedience even to the point of death, hindi lamang death, pero ito po yung pinakamasamang klase ng kamatayan dati, death on a cross. Ang taong may selfish ambition at puno ng conceit o yabang, hindi siya magpapasakop kanino man. Siya ay mamumuhay lamang para sa kanyang sarili. Si Jesus dahil alam niya na tayong lahat ay makasarili. Sino sa inyong hindi makasarili? Lahat tayo, di ba makasarili? Mayabang, walang pakialam sa iba. Kita nyo mamaya, makikita nyo yan sa games. Mamaya, wala na sasali sa games. Lahat naman magpapatalo. Hindi, magpapatalo ako. Gusto ko ikaw manalo. Hindi, ikaw gusto ko manalo. Joke lang yan. Pwede naman kayo mag-compete. Games lang naman yun. Okay? Siya ngayon ang lumalakad para sa atin. Hindi kasi natin nagawa to Lahat tayo selfish Lahat tayo nagkulang dito. Ngayon si Jesus Christ, namuhay siya, nilakad niya yung dapat nating pamumuhay. Namuhay siya nang hindi nakatingin sa sarili, kung hindi nakatingin lamang sa Diyos Ama. Nagpakumbaba at sinunod ang lahat ng kautusan para sa atin. So, selfish tayo, si Jesus Christ naging hindi selfish para sa atin yun. Then you are to praise God. Lord, thank you. And then you are to follow that. Hindi mo pwedeng sabihin, Lord, naging unselfish naman si Jesus Christ para sa akin, okay na yun. Hindi. Hindi siya naging selfish para sa atin, and then let's follow that kind of example. Dahil ating tatandaan, ang naghihiwalay sa atin na sundin ang Diyos ay ang ating kayabangan, yung ating pagiging makasarili. Ang sagot dito ay humility. Ang magpakumbaba at mamatay sa sarili at tunay na sundin ang kalooban ng Diyos. Nakita ba ninyo ito sa inyong sarili? Ang dahilan kung bakit kayo disobedient sa maraming bagay? Ito ay dahil kayo ay mayabang. Nais ninyo na gawin ang inyong kalooban kaysa magpasakop sa kalooban ng Diyos. Lahat tayo ay mayabang. Ako ay mayabang. Lahat tayo mayabang. Pero kung ikaw ay tunay na nakakakilala kay Jesus, isang tunay na Christian, iyong i-consider ang ating inaaral ngayon. I-consider ang pagpapakumbaba ni Jesus at sundan ang kanyang buhay, ang magpakumbaba at magpasakop ng tunay sa kalooban ng Diyos. Dahil sa pagpapakumbaba ni Jesus, ano ang naging resulta? Basahin ko lamang yung last part, yung last point po natin, dahil malinaw naman po yung explanation dito ni Paul. Sabi doon sa verse 9, the exaltation of Christ, therefore God has highly exalted Him and bestowed on Him the name that is above every name, so that at the name of Jesus every knee should bow in heaven and on earth and under the earth, and every tongue confess that Jesus Christ is Lord, to the glory of God the Father. In humility, there is exaltation.
paano tayo dapat mamuhay bilang isang Christian. Sabi nga sa James, chapter 4, verse 6 to 10, but He gives more grace. Therefore, it says, God opposes the proud, but gives grace to the humble. Submit yourselves, therefore, to God. Sakop tayo sa Diyos. Okay? Resist the devil. Layuan po natin yung temptation, and He will flee from you. Draw near to God. Nais niya na tayo patuloy na nagdidepende, nagtitiwala, sumusunod, nagpapasakop sa ating Panginoon. And He will draw near to you. So kung nagka-trust ka, nagdidepend ka kay God sa lahat ng pagkakataon, in every moment of your life, ang Diyos, siya ang tunay na lalapit sa iyo. Then, cleanse your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Ibig sabihin, be repentant. Palagi dapat kayo na nagsisisi, palagi niyong kinikilala ang inyong pagiging makasalanan, at palagi kayo na humihingi ng kapatawaran sa harapan ng ating Diyos na banal. At sa inyong paglapit sa Kanya, tunay kayong magsisi. Sabi nga, be wretched. Hindi ito yung sorry lang. Hindi ito, Lord, sorry Ganun ulit. Hindi, sabi dito, be wretched and mourn and weep. Let your laughter be turned to mourning and your joy to gloom. Ibig sabihin, kung may kasalanan, tunay kang magkaroon ng kalungkutan sa iyong puso. Hindi ito maliit na bagay. Kung kunyari daw, naging selfish ka sa asawa mo, kunyari daw, last hotdog na, tapos gusto pa ng asawa mo, akin to, bahala ka. Minsan parang isipin natin, ang simple lang, hindi, that's selfishness, that's sin. Matakot tayo sa Panginoon. Dahil yun ay taliwas, hindi karakter ng ating Panginoong Hesus. Hindi yun nakakaluwalhati sa Diyos. Minsan kasi parang pagkain lang, damot mo naman, ikaw pagalit. Dinagdagan, naging maramot ka, nagalit ka pa. Alam mo yun, nagkapatong-patong pa yung kasalanan mo rather than just live your life submitted to God. Mahalin mo siya, i-share mo kung ano yung meron. Parang kaming dalawa ni James, no? Yun, dahil anak ko siya, si James talaga, minsan mas malakas kumain sa akin. Talaga nauubusan ako eh. Pero okay lang, kahit gutom ako, basta importante, yung anak ko, masaya. Kasi it's not about myself na naman eh. It's about being concerned to other people eh. Kahit nga mamaya, kainin niyo yung pagkain ko, okay lang eh. May spam naman ako dun sa loob ng office ko, nabigay ni Sister Nene. So, ibig sabihin, hindi actually magkukulang ang Diyos. Maging mapagbigay po tayo, maging mapagmahal po tayo, isipin po natin palagi yung kapakanan ng ibang tao, ang ating sarili, in reality, we have everything na naman in Christ eh. And then share kung ano man meron po tayo sa Panginoon. Then sabi nga, lastly sa verse 10, humble yourselves before the Lord and He will exalt you. Napakaganda ng pangako, If you're just going to live out itong James chapter 4, and you pray that every day, na ikaw ay patuloy talaga na nagpapasakop sa Panginoon, tumatalikod sa lahat ng temptasyon, patuloy na nagdidepende, namumuhay, na nagtitiwala sa Kanya, ang Diyos palagi mong makakasama. Kung ikaw ay nagkasala, patuloy kang mag-repent, patuloy ka na magsisi sa iyong mga kasalanan, tunay na magnais ka na talikuran ito at sundin siya. If you will humble, He will exalt you. At ganoon yung buhay ni Kristo Jesus. Nagpakumbaba siya, sumunod siya. Pwede niyang gawin ang lahat ng kaya niyang gawin dito sa mundong ito dahil siya ay Diyos. Pero hindi niya ginamit lahat ng mga pribilehiyo na yon, lahat ng mga pagkakataon nung siya ay pinahirapan ng mga tao nung panahon na yon, hindi siya nagalit, kundi patuloy lamang siya na nagpakumbaba at nagpasakop sa ating Panginoong Diyos. Tayo minsan maagawan lang tayo ng pila kunyari sa Jollibee, naiinis na tayo. Di ba? Tatawagin na yung guard, Guard! Sasabihin niyo, bakit Brother Jay, hindi mo gagawin? Pagsabihan siya. Ako siguro kakausapin ko. Kung gusto niyo pong mas mauna sa akin, okay lang, pero hindi mo maganda yung ginagawa ninyo. Di ba? Tama naman yun eh. Di, bahala ka. Actually, sino ba tunay na magpaparusa sa kanya? Si God din naman eh. As kaawa-awa yan sitwasyon niya eh. Ako
Maliban na lang, 100 yung sumingit sa akin. Ano? Joke lang yun. Pero alam mo yun, yung parang napakasimpleng bagay, di mo dapat magalit, kundi isipin mo na lang, kaawaan mo na lamang sila. Si Jesus nga, sinampal eh. Si Jesus nga, dinuroan eh. Hindi nagalit eh. Si Jesus nga, pinako pa sa krus na wala naman siyang kasalanan eh. Ako, kung ginawa sa akin yung bagay na yun, dami ko naging kasalanan sa Diyos, eh baka talagang bahagi lang yun ng consequence ng sin ko. O tinuturuan ako ng Panginoon na ako ay lalong mas maging mapagpasensya at ninanais ng Panginoon na ako ay magpasakop lamang sa Kanya. Dahil nangyari yun dahil ayon sa Kanyang kalooban. Kaya nga naman, importante na makita natin, tayo ay mamuhay na nagpapakumbaba, mamuhay hindi para sa sarili, kung hindi mamuhay tayo ng sama-sama o united sa pagsunod sa karakter ni Jesus, nagpapakumbaba at patuloy na namumuhay na sumusunod sa kalooban ng Diyos. In ending, the humility of Christ at Christmas calls us to humility in our own lives. Panawagan ito sa atin. Kung si Christ naging humble, huwag natin siyang i-appreciate lang. O nga, no, galing-galing ng aking Panginoon, napaka-humble niya. Hindi po. We appreciate it and then we follow it. As we celebrate His birth, let us embrace His mindset. We are to live in obedience, we are to love others, and serve with joy for the glory of God. Dahil yun, yung naging buhay ng ating Panginoong Jesus. Sundin natin yung kanyang buhay. Kasi yun yung nais ng Panginoon sa atin eh. Na maging isa, maglingkod sa bawat isa, isipin ang kapakanan ng bawat isa, at maging isa tayo sa pagbibigay kaluwalhatian sa ating Panginoong Diyos. This Christmas, may we focus on Christ's character, lalo na yung kanyang humility, and pray na atin din itong maisabuhay for the glory of His name. Let us pray. Lord, once again, thank you for the time that you have given us to study your word. Lord, lahat po kami mayabang, lahat po kami makasarili. And we repent of that, we acknowledge that, O God, before your presence. Forgive us, cleanse us, and renew our mind, renew our hearts, renew our lives, Lord God. Dahil ang Pasko nga, Panginoon Ama, ang celebration po nito ay patungkol kay Kristo. Nawa hindi lamang po kami tumingin sa bigayan ng regalo, sa handaan na meron po, Panginoon Ama, kung hindi amin din makita ang karakter ni Kristo Jesus. Hindi lamang yung humility, Lord, but lahat-lahat, Panginoon Ama, ng karakter ni Christ, yung kanyang love, yung kanyang mercy, yung kanyang grace, yung kanyang patience, yung kanyang holiness, Panginoon Ama. Lahat ng ito nakita, Panginoon Ama, sa incarnation, Panginoon Ama, sa kapanganakan ni Jesus. But as we have studied His humility, Lord, lahat po kami ay nagkulang dito. Patawarin niyo po kami at tulungan niyo po kami na tunay na lumago in humility, na tunay po kami na maging isa bilang isang church, na tunay po na nagpapasakop sa iyong kalooban lamang, na hindi namin ito talikuran, kung hindi patuloy lamang po kami na magtiwala sa iyo at sundin ang inyong kalooban. Maraming mga bagay na mahirap gawin, but Lord, you are calling us to humility, na hindi dapat nasusunod yung aming mga sarili, kung hindi dapat nasusunod lamang ang iyong kalooban. And we pray for that, O God. We pray for each family, Lord God, to truly live out yung truth po na yun for the glory of your name. Thank you, Lord God, and we pray for your blessing sa aming Christmas party after this. We also pray, Lord God, for your blessing in the coming days, especially, Lord God, sa paglabas po namin. Marami po, busy po ang marami. Sa kaming lahat po ay magiging busy dahil parating na nga po ang Kapaskuhan. We pray, Lord, na maging patient po kami sa maraming pagkakataon. Tulungan niyo po kami, Panginoon Ama, na maibahagi ang gospel, maibahagi ang kapanganakan ng Jesus ng ayon sa inyong plano na dapat na maunawaan ng bawat isa, na ma-share po namin ito sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga kaibigan, kaopisina, ka-classmate, Panginoon Ama, kung ano nga po ba ang pagdating ni Jesus. And I pray, Lord, na maging ready po kami dito, aralin namin ito, ibahagi ito, Panginoon Ama, sa lahat ng tao. And we pray for all of those opportunities, O God, so that we may truly declare the gospel. Lord, once again, thank you for today. I pray for your blessing for each one. I pray for the salvation of those who have not yet come to Christ. Help them to truly know you. Help them to see the beauty, Lord God, of Christ, and that they may truly have faith in Him.
and that they may see their sinfulness, repent of it, and truly follow Christ. In Jesus' name we pray. Amen and amen.